Paano ito ngayon, Alfredo? Naipit tayo ni Madam. Wala tayong magagawa, Nestor. Malaking utang natin sa kanya. Malaking atraso natin sa kanya. Kaya kailangan natin siyang sundin. Kaya nga tayo umalis sa kanya noon. Dahil ayaw natin magtrabaho sa kanya. Tapos ngayon, magtatrabaho tayo ulit sa kanya? Wala nga tayong magagawa. Dahil may utang tayo sa kanya. Ikaw, gusto mo bang mapatay ka ni Madam? Siyempre hindi. Ayoko pa nga matay. Yan naman pala eh. Kaya, huwag ka na magreklamo. Sumunod na lang tayo sa kanya. Okay? Okay, sumunod. Oh, nag-text si Madam. Ah, sabi. Magsisimula na daw ngayon ang trabaho natin. Ano? Ngayon agad? Hindi pa natin alam anong gagawin natin eh. Wala tayong magagawa. Utos yan ni Madam na kailangan natin sundin. Ano? Magsimula na tayo para mabayaran na natin ang 1,000,000 na nakaw natin sa kanya. Saan tayo? Sa bakanting lote tayo. Maghanap tayo na mananakaw na kalabaw. Marunong ka ba humila ng kalabaw? Hindi. Eh paano yan? Baka suwagin tayo. Hindi tumakbo. Mabilis ka naman tumakbo, di ba? Ano nga? Saan tayo? Grabe. Lakas ng init. Parang hindi ko yata kakayanin. Dun. Hindi na ito yan. Buti na lang, medyo malamig dito. Ay, nauuhaw po naman ako. Nakalimutan ko pang dali ng tubig ko. Pahinga lang muna ako saglit. Katapos, uwi na ako. Ano? Nagawa ba kayo kagabi? Wala pa, Madam. Bakit wala Nestor? Nahirapan kami dalawa ni Alfredo na maghanap ng kalabaw na nanakawin. Nestor at Alfredo, hindi kasing liit ng langgam ang kalabaw para hindi nyo kaagad makita. Hindi po namin alam, Madam, kung saan nakalagay ang mga kalabaw. Unang utos ko pa lang sa inyo, pumalpak na kayo. Bueno, kalimutan nyo muna ang pagnanakaw ng kalabaw. Mag-focus muna kayo sa pag-aangkin ng lupa dahil mas malaki ang kikitain natin sa pag-aangkin ng lupa. Madam, totoo lang po, hindi pa naman alam kung paano maangkin ng lupa. At hindi pa naman alam kung paano ito gagawin. Paano ka ba mag-angkin ng gamit na hindi sa'yo?
Aangkinin po. Paano? Sasabihin kong akin at hindi po akin. Tama. Ikaw, Alfredo. Paano ka ba mangangkin ng isang bagay na hindi sa'yo? Ganun din po sa sinabi ni Nestor. Tama. Pero kulang yan. Kailangan nyo ng tapang at kunting pananakot para masindak nyo ang mga tao na pag-aagawan nyo ng lupa. Paano kung hindi sila madadalas pag sindak na gagawin namin? Sa laki ng katawan mo yan, sa palagay mo hindi mo sila masisindak, Alfredo? Madam, palagay ko po, hindi po sapat ang laki ng katawan namin para masindak ang mga tao nakatira dito. Siguro kailangan po namin gumamit ng mga bagay. Matatakot po sila. Ano ang ibig mo sabihin, Nestor? Paano kaya kung bigyan mo kami ng baril at nang sa gayon ay mas maging epektibo ang pananakot na gagawin namin sa mga taong angkinan namin ng lupa? Tama po si Nestor, madam. Mas magtatapang po ang mga taong nakatira dito sa lugar namin. Mas mabuti pong meron din kaming pang self-defense. Tama din naman kayo sa opinion niyan. Ang iniisip ko lang, baka suwagin niyo ako. At yung baril na bibigay ko sa inyo, yung din ang gagamitin niyo laban sa akin. Hindi po yun mangyayari, madam. Pagkakatiwalaan na po kami. Sigurado ka ba, Nestor? Na mapagkatiwalaan ko kayong dalawa? Opo. Madam, ano po nakakatawa? Nora? Anong ginagawa mo dito? Ihatid ko lang sana itong tubig sa'yo. Nakalimutan mo kasi dalhin kanina. Salamat. Pahingi ako. Uhaw na uhaw pa naman ako. Bakit mo kasi iniwan ang tubig mo? Nagmamadali kasi ako kanina. Kaya naiwan ko ang tubig ko. Kumusta ng palaya natin? Okay lang naman. Kaso, ang dami-daming gagawin. Hindi ko alam kung kakayanin kong trabahuin ito. Paano kaya kung tulungan kita? Ha? Kakayanin ko naman siguro. Hindi. Anong hindi? Hindi ka maaaring tumulong sa akin. Ayaw kong pati ikaw ay maghirap kagaya ko. Sa bahay ka na lang. Sikasuhin mo ang anak natin. Pero Kanor, wala naman akong ginagawa sa bahay. Nakatambay lang naman ako doon. O sige. Kung payagan kita magtrabaho dito sa palayan, sino ang maglilinis sa bahay? Sino ang magluluto? Sino ang magwawalis sa paligid? Sino ang maglalaba? At sino ang mag-asikaso sa akin kapag pagod ako? Sa trabahong bahay pa lang ay pagod ka na. Ayaw kong magtrabaho ka dito sa palayan. Naintindihan mo ko? Oo, naintindihan kita, Kanor. Tayo na. Umuwi na muna tayo. Sige. Sige. Ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo. Pero, ito ang tandaan yung dalawa. Kapag muli nyo akong trinaydor, hindi ako magdadalawang isip na itumba kayo. Maliwanag? Opo, maliwanag po. Maliwanag po.
Okay. Mamayang gabi, magkita tayo sa San Roque. Ibibigay ko sa inyo ang kailangan niyo. At ibibigay ko sa inyo ang impormasyon ng unang taong pag-aagawan niya ng lupa, kasama ang kanyang pangalan at lokasyon ng kanyang lupa. Sige po, madam. Sige na, umalis na kayo. Sige po, madam. Alis na po kami. Tutak. Ano? Okay na ba yan? Bakit isa lang? Ako na yung isa. Hindi naman diyan ang pupuntahan nyo. Hindi, gagamitin nyo lang sa pananakot. Ano? Pero madam, dalawa po kasi kami. At dapat, nag-iisa kami. Isang baril para sa inyong dalawa. Okay na yan. Huwag na kayong magreklamo. Depende na lang sa inyong dalawa kung sino may ganang magdala ng baril na yan. Kunin nyo na. Bago mag-ibang isip ko. Siya nga pala, Alfredo. Bago ko nga pala makalimutang sabihin, binetado ang bala ng baril na yan. At dapat, kada putok mo may matamaan ka para hindi masayang ang bala ng baril na yan. Paano po kung maubusan po kami ng bala? Ano po ba ang gagawin namin? Marami pa naman akong bala sa bahay. Kaya nga lang, limitado ang pagbibigay ko sa inyo. Hanggang 5 piraso lang, kaya huwag kayong makasiyan ng bala. Para hindi kayo malagay sa alanganin. Sige na, Alfredo. Kunin mo na. Ngayon, na nasa inyo ng baril, kailangan nyo ng target. Madam, sino ba ang una naming trabahoin? Si Maria Sidan, isang maliit na planters ng tubo at nagmamayari ng maliit na pakayan dito sa baril ninyo. Kilala po namin sino po ang Maria na tutukoy mo, madam. Mabuti naman kung gano'n, para hindi ka mahirapan, ikilalanin siya. Ang gusto ko lang, malinis sa trabaho at walang sabit. Ano? Magagawa niyo magdalawa? Opo, madam. Wala pong problema. Gagawin po namin ang gusto mo. Aasahan ko yun, Alfredo, ha?